sa'yo at maraming salamat sa pag-unlock sa ating Ayan, programa dito sa ating Usapang Abe. Kamusta ka naman? ayos naman Kuya JDL. Maraming salamat din sa ano, sa pag-imbita sa'kin para makapagbahagi din ng ano, ng kahit konting, kaalaman about sa larangan ng visual arts, 'yan. Mm, Bilang isang ano din, artistang visual at artista ng bayan, 'yun. mhm. So, bago tayo magsimula, Abe, sabihin mo na, ano muna ang background mo? Paano ka napunta sa ganyang klase ng tawag dito, industry or ganyang klaseng parte ng mga ginagawa sa lipunan? Paano ka naging Yung artist? naging artist. Dati ano, dati dati nung bago pa lang ako nag-uumpisa, siguro ano pa ako, eh, hindi ko although natatawag kong artist, art yung ginagawa ko, pero parang mapapansin niyo na parang may kulang yung yung ginagawa ko. Hindi pa siya sapat kasi parang parang ano, eh, more on aesthetics yung mga trabaho. Mhm. Dahil iba yung Hindi, course na ano ba yung course mo? I mean, nung bata ka ba, ano agad, meron ka na bang alam, iniisip mo na agad na magiging artist ka ba? Ano ba yung original na gusto mo sa buhay mo nung lumalaki ka, Abe? ayun lumalaki ako, ano, eh, nung bata ako ano, influence ko gusto ko maging karpentero. Tapos Karpentero, kasi yung tatay ko kasi karpentero yung tatay ko, eh. So, tapos okey. ano siya foreman foreman sa ano, sa construction. Tapos Hmm. pinangarap ko rin maging astronaut kasi alam mo Wala, yun, walang masama dun, eh. Oo. nakikita parang gusto kong ano, ah, explore pa yung mga ano, mga hindi na-explore ng ano, ng mga tao. Tapos parang nung lumalaki ako, nung elementary ako palang, habang lumalaki parang iba yung mundo ko, parang medyo alam mo yun, hindi siya yung typical na ano, medyo parang medyo isolated yung ano, yung environment nung akin. Parang alam mo yun, parang parang alam mo yun, pagka nagle-lecture, parang sa school, iba yung nabi-visual ko, tapos iba yung parang pumapasok sa isip ko. Lalo na yung mga formula ng math, parang Mhm. alam mo yun, parang So, high minsan school 'yan? nagkakamali ako ng sagot. Oo, sa school. Ah, Tapos hindi ko siya maunawaan. So, ang nakikita ko sa kanya parang isa siyang symbol, puro symbol lahat. So, minsan nagmamali yung sagot ko. Parang siguro mas kasi para bagay sa'yo, sa visual yung ano, eh, visual yung approach, eh. oo. Eto Parang pare, eto lumilitaw. kasi connotation 'to sa mga artist, eh. Ang mga artist daw may sariling mundo. So, dun mo ba mababase yun nung lumalaki ka na, siguro nga artist ako kasi may sarili akong mundo, eh. Iba yung tumatakbo sa utak ko kumpara sa mga pangkaraniwang tao. Did you agree or Ah, disagree sa ganong yung connotation? nung una, parang agree, pero nung Mhm. habang tumatagal, parang hindi. Ah, in what way? Kasi Bakit ka okey, ngayon bakit ka hindi nag-a-agree dun? Yun ang gusto kong malaman. nung bata ako parang ano, eh, parang medyo iba yung konsepto ng pagtingin ko dun sa ano, sa environment. Parang Mhm, may sarili akong ano, o yung parang yung may sariling mundo. Pero mhm, habang nung tumatagal, nung nakikita ko yung ano, yung hanggang pag-college yun, eh, nakikita ko yung system na parang habang lumalaki ka, dapat ganito ka, dapat mag-aral ka ng mabuti kasi ganito. Alam mo yung system na dapat mhm, ganun yung ginagawa mo daw para pagdating ng panahon maging sinasabi nila parang successful person ka, ganun. Tapos nung bata kasi ako parang ayoko din magpagupit, gano'n. Pinapagalitan ako ng mhm, mga teacher na, "Uy, magupit ka, ganito, ganito, hindi ka puwedeng pumasok ganito." Ginugupitan ng buhok sa ano, ng mga teacher, gano'n. Parang parang gusto ko parang iba yung itsura ko dun sa mga ano, sa mga kaklase ko, parang gano'n. Kahit nung elementary hanggang mhm, mag-ano ako, tapos nakita ko na yung may mga parang meron na ako dun na parang isang community na parang halos kaparehas ko nung college na yun. mhm. Ako hindi masyadong ano, masyadong maraming kaibigan nung ano, nung elementary tapos high school.
hindi masyadong gano'n karami yung mga tropa nun. Pero Mapili ka may ba? mga Dahil kaibigan din mapili ka ba? Or dahil may hindi, gusto kang la sinasamahan na mas sa tingin mo naiintindihan mo at naiintindihan ka? at saka kasi nung high school ako, tsaka nung elementary, may grupuhan 'yan, eh. Mhm. May grupuhan yang mga barkada. So, sa'kin parang ang tingin ko pare-parehas lang sila. Sabi ko parang puwede kong maging kaibigan 'to. Wala akong grupo, eh, Oo, oo. kahit saan sila samahan ko, gano'n. Kaya lang parang alam mo yung sa sarili mo parang iba. Okey. Parang So yung college, ano bang iyong ano, anong iyong, pinasok nung course pumasok ka sa ang kolehiyo? course ko ang course ko kasi ano, eh, tinapos ko tapos hindi ko siya ano, Architecture? pina-practice. Oo, Kasi nga ano 'no, kasi karpentero yung tatay mo, eh. So dun ka talaga na sa tingin mo hmm, malilinya? Mga ganong siya yun, eh. oo. So hindi mo siya tinapos mo Hindi, siya, pero hindi mo siya tinuloy nag-ano as ako, ngayon as a career? oo, eh. Actually, parang patuloy na ako sa kanya talaga. Mhm. Pero nung maka-graduate ako, makikita mo yung pagkakaiba ng tunay na buhay dun sa school. Oo. Yung Yun yung parang naging reality ano ano? ko, oo. Mhm. So, nung college kasi ako, architecture, ito na-talk ko na 'to sa university ano, opens. Pero sinasabi ko, ano na, ano, opens na ano, na Sige sir. baka mamaya may mag-react na sabihin Hindi, they ganito can yung opens. react, they Pero can yun, comment. 'No, puwede sila oo, mag-comment diyan. Puwede nating sagutin kung oo. bakit 'no. Pero that's your choice 'no, parang, Kasi kung ano ba nung yung gusto mo, eh. Kung ano ba yung paningin mo, eh. oo, 'di ba? Kasi nung college ako parang wala pa yung direction sa art, eh. Parang gusto ko lang Mhm, mag-art pero hindi ko pa siya nauunawaan although wala siyang, tunay na kahulugan yung art as, ano, literal na art kung ano ba talagang kahulugan, yung wala pa akong direction. Kasi mhm, sa college tine-train ka dun as ano, to satisfy the client, mhm, 'di ba? Para makakuha ka nung ano, halimbawa projects, mm, tapos, mabuhay ka o kumita ka gano'n. O mhm. tapos pina-take sa'yo yung course na 'to kasi titled ito. Tapos 'yan mga 'di ba yung mga traditional na ano yung kultura na ano, na kailangan doktor, abogado, ganito, Kailangan 'di may ba? titulo. Yung mga Oo, ano yan, eh, tinuro sa'tin yan ng ano, eh, ng mga Kastila, eh, yung may titulo. oo, mga Oo, titled. Eh, mm, parang pero gusto ko talaga fine arts. So, oo, walang fine arts sa probinsya. Eh, hmm, ayaw ng magulang ko na parang lalayo ako sa Manila. Balak ko sana mhm, UP. Tapos, mm, ay sige architecture puwede rin kasi may drawing diyan. Kaya nasa isip ko drawing, hmm, eh, makakapag-drawing mhm, pa rin ako. Tapos ayun na nga, nung during, ano na ako apprenticeship, graduate na ako. oo, 2 years apprenticeship sa architecture ano, architects din. Yung ano, junior architect ako dun tapos design ng 3D, mhm, tapos mhm, 'yan, AutoCAD operated na ano. Tapos alam mo yung parang parang hindi sapat em 'yan, eh, parang ang iniisip ko, paano kaya 'to, yung sistema na 'to na parang iniisip ko matatali ako dito. Tapos mhm, ang gusto ko kasi at saka yung system nun, parang ito reality yung system, mhm, either mag-isip ka ng idea dahil nag-apprentice ka, pero alam mo yung mhm, credit nun, wala kang credit kahit mhm. ikaw yung isip nung idea. So, nandun pa rin dun sa mismong ano niyo, chip or ano yung Sa firm, last yung firm, signature, oo, sa firm. Tapos oo, tinitingnan ko yung sarili ko na ano, siguro after 10 years ano na kayang mangyayari sa'kin? What if mhm, marami akong what if, Kuya JDL, na parang mhm, sabi ko, magiging ano kaya ako, artist. Parang gusto ko pa rin maging artist, eh, mhm, kaysa dun sa titled. Sabi ko, nag-isip ako nun, eh, kailangan may gawin akong iba, kailangan mhm, puwede naman siya talaga maging architect ka as artist din, pero iba, eh, parang natatali ka dun sa expression na hindi mo mailabas. Kasi nga yung practice niya oo, is parang empty, you feel empty dun sa ginagawa mo, though may fulfillment ng konti kasi sumusuweldo ka,
at nagagawa mo yung Oo. duty mo, but there's something emptiness doon sa ginagawa mo dahil hindi yun talaga yung 100% na passion mo. So, tama ba, Oo, Abe? tama. At saka yung ano, although sabi nila isa part pa rin ng art, art din siya ng art as designer, social realist. Although yung mga painting ko dati, makikita niyo more on architectural landmark yung Mhm. mga ginagawa kong painting dati. Kahit nung estudyante ako, nag-exhibit na rin ako nung college. Aha. Hinahanap ko yung eksenang yun, kahit gumagawa rin ng mga plano nun. Pero may hinahanap ako na papaano parang maging ako yung ano, yung style ng work, tapos maging expression ko yung dating. Kasi more on influence kasi inaaral pa sa college yung mga art history, Mhm. tapos design. Parang alam mo kasi Kuya JDL, 'pag sa designing is yun nga, ang hindi ko nagustuhan lang siguro dun sa part ng pagde-design is yung satisfy the client. Mhm. Parang alam mo yung parang nagpi-please ka, pini-please mo Oo. yung tao, so parang ang lumalabas na artist yung kliyente mo kasi nagiging ka lang tool niya para sa Mhm. kagustuhan niya. So hindi mo gusto yung ginagawa Di ka mo. komportable dun, di ka komportable dun? Hindi ako komportable dun. Okey, sa madaling sabi. Anyway, may isang klaseng individual ba na puwede mong i-share sa'min na talagang, nagtulak sa'yo o nagpursige sa'yo para ituloy mo yung passion mo sa sining, 'no? Sa Meron art, bang hmm. madami madami akong ano, naging mentor. So Kasi give me dito sa one example na probinsya, talagang masasabi mo na, "Okey, eto yun talagang kung hindi dahil dito sa tao na 'to wala ako ngayon." siguro si Leslie De Chavez. Mhm. So ano Naging yung assistant tinuro ako niya sa'yo nila. na tumatak sa'yo na hanggang ngayon nagagamit mo pa? Ano, siyempre yung 'di ba yung artist lagi nagrereklamo 'yan, eh. Mhm. Although 'pag nabebentahan ng artwork, sabihin niyan sabihin niyan "Hindi naman ako bumebenta, eh, tapos ang hirap, wala akong pambiling art materials, wala akong Mhm. pambiling ganito, wala akong ganyan." So, 'di naging assistant ako nun 'no, ni Mhm. Leslie De Chavez, ni Kuya Leslie. Tapos, So pintor ba ito si Leslie o sculptor? lahat siya parang almost Parang gano'n, okey, sige. multi-disciplinary. So dun ka sa kanya, nasa kanya ka, sa Oo, studio niya? tapos tapos nangyari, may mga nagtatanong ako ng parang motivation na siya yung may binibigay siyang mga talks sa Mhm. mga artist din. Tapos ako, approachable kasi siya, nung time ko na siya, sabi niya sa'kin, "Kung artist ka dapat creative ka, hindi Mhm. ka dapat nagrereklamo. Halimbawa wala Mhm. kang pera, Oh. saan ka hahanap ng pera? Siyempre creative ka, panindigan mo yung pagiging creative." Ayun, So more on ano siya, tawag dito, practicality. practicality, oo. Lahat naman daw Praktikal kasi sa ng buhay. artist pinagdadaanan yun, Oo. yung struggle. Mhm. Tapos tapos yun, ah, dun dun nag-shape yung ko, yung tingin ko sa political art. Tapos Mhm. tapos yung social realism, parang nakikita ko na yung direction. Sabi Mhm. ko, kailangan aralin ko 'to. Mm. Kasi Okey, Abi, pagka ayun, sinabi mo ano kita, maputol kita. 'Pag sinabi mo bang multidisciplinary artist, tama ba? Ano bang ibig sabihin nito? multidisciplinary artist, puwede kang gumamit ng any type ng medium. Puwede kang Mhm. mag-perform, puwede kang gumamit ng, found objects, puwede kang mag-installation or Mhm. photography. Puwede Mhm. kang gumamit ng isang photography. Kaya nung may napanood akong episode sa'yo na sabi nila si yun, ah, si Mamu Chu, Oo, si Mamo yung Chu. may part dun na parang pinag-sketch daw siya.
Mhm. Dun sa parang ano yun, yung overpass ba yun? Tapos Oo, oo. may Sa school 'no? ta's Oo. may na ta's may nabanggit ka dun na ano, yung pinupunit yung photography yung mga larawan. Nung aking editor-in-chief, desk editor. Ay hindi Oo, siya pala hindi siya desk editor, editor-in-chief namin, sabi ko boss na mismo. oo, sabi ko nanghinayang ako. Mhm. Kasi every image is ano yan, eh, meron pa rin yang ano, narrative. Oo. Na may pinangyarihan yan Mhm. nung timeline mo na Mhm. nagpa-practice ka. So, part pa rin yan ng ano mo, ng creative process Mhm. at materyal pa rin yun. So, bawat materyal meron siyang meron siyang konteksto na Uh-huh. na 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 yun talaga yung kinalabasan nun kasi nung time na yun, eh, hindi ka pa gano'n siyempre marunong or ano, Mhm. meron Mhm. siyang istorya. Yun yung parang inaral namin na parang ano, istorya sa Mhm. likod ng imahe. Yung kay Mhm. Father Jason D, isang artist din pero priest siya pare, nag-installation Ah, art. 'Di So, babalik may lang mga kita, dun ko yung sabi ko kasi dun ko natutunan kung ano yung pang-kliyente at yung pang-sarili mo. Kaya oo, kaya pero dalawa na pero yun. Buti na lang photography, digital na, use ano, eh, kung ayaw niya nung sa'king style, bibigyan ko siya ng style. Kagaya ngayon, mai-segue ko lang, 'no? Kami mag-asawa, 'pag nagta-travel kami, 'pag naghingi siya sa'kin ng, "Picturan mo nga ako ng ganito." Dati kasi nag-aaway kami, pipicturan ko siya mm, ng kung ano yung gusto niya. Tapos pipicture ako na minsan 'pag may pumasok sa utak ko o may pumasok sa mata ko na gusto kong composition na pagpipicturan ko siya, eh, pipicturan ko. Pero mas priority ko kung ano yung hinihiling niya kasi otherwise, away yun. Away yun. oo, yun nga yan, eh. Kasi Hmm. every art form katulad ng photography or paintings or sculpture kasi, meron niyang Mhm. ano, meron niyang meron niyang sariling collector or merong tamang tao para diyan. Mhm. Merong tamang taong bibili ng artwork mo kahit hindi mo sundin yung kliyente. Hindi mo lang Mhm. siguro siya nahanap. So yun yung ano, yun yung ginagampanan ng mga museum at saka ng gallery. Mhm. So nag-i-invite ng mga tao tapos para makita ng ilan ng mga collector. Pero ikaw ba, magtataka ka ba? Yung mga curator 'no, yung mga art curator sa gallery, masasabi Oo. mo ba silang artist o may passion lang sila sa art? Minsan may iba ba talaga na meron bang mga tendency na ikaw, may posibilidad ka bang maging curator o mas gugustuhin mo na ikaw pa rin yung artist? May mga gano'n bang pagkakataon mismo na kino-question mo minsan yung curator or may alam ka ba sa art, something gano'n? Kasi minsan yung mga Merong curator ano, iba, eh, matataros din, eh, 'no? merong diskurso about sa curator, eh. Minsan ang curator, minsan sila yung nasusunod. Mhm. Tapos depende, eh. Merong darog ng power sa ano, eh, minsan. Pero ako nag-curate na ako, eh. Mhm. Nag-curate din ako dun sa ibang mini-mentoran ko dito sa lokal. Mhm. Nag-curate din ako ng show nung dalawa ko minentoran. Kaya ang mabigat na ginagampanan kasi Kuya JDL ng curator, Mhm. sila yung nagde-design ng designer din sila, eh. Sila yung nagde-design nung ano, how to present yung mga artwork ng artist. Mm. So, 'pag Kumbaga sila yung nasa nag-festival marketing side ng artwork, eh, 'no? Sila yung nasa marketing side ng artwork. PR, parang hindi gano'n. oo. Pero hindi lang yun, ano din sila, kailangan may alam din sa art kasi merong mga artworks na series, Mhm. tapos merong installation. May Mhm. installation art na ang ipapadala lang sa'yo ng artist is, handwritten. Halimbawa, Mhm. may inodoro, tapos mga pieces of wood, tapos Mhm. picture nung kung papaano in-install. May gano'n. Kailangan alam nila din kung papaano i-install 'yun, kung saan tamang lugar, tamang space, kung saan mas maganda siya i-locate. Mhm. Mabigat din yung trabaho ng curator, eh. Mhm. Hindi, ano din sila, dapat magkasama sila nung artist, eh, para mag-unite yung dalawang Mag-collaborate idea. sila, 'di ba? Oo, They collaborate, mm. oo. So nakailang ano, in your belt, how many exhibition ang sinalihan mo? Madami na Kuya JDL.
Pero Mm. yung nasalihan ko na ano, na mga almost mga exhibition is almost mga group show. Pero mga group show, pero selected. Mhm. So you Wala pa nga apply ako or they ano, binubunot ka nila o ikaw yung nag-a-apply pagka mga selected? nung una, siyempre nung nag-umpisa ako, kailangan mong gumawa talaga ng ingay. Alam mo yung Mhm, para kang mhm, maging remarkable din, mhm, nagawa kang ingay. Tapos nun, mapapansin ka ng mga ibang artist, tapos ibang ibang ano, mga collector or mga tao. Tapos makikita yung artwork mo. Ngayon, pag alam mo yung may sinasabi nilang malakas na artwork, may sinasabi nilang malakas na artwork eh. Pag sinabing mhm, malakas yun, malakas ang impact nun. So pag malakas yung impact, ano ka, invitable, yung ini-invite na nung ano, ng mga curator or yeah, gallery, ganun, i-invite ka. So, mas maganda yung ganun pag nai-invite ka kaysa yung mas magpapasa maganda ka. sa portfolio mo yun ano? Kasi malilimutan ka pag ano eh. Although, wala namang masama kung magpapasa ka. Kaso, sa ngayon, sa Pilipinas, sa art, madami ding bago, madami ding magagaling. So, yung mga Hmm, slots, mga gallery slots sa Maynila, halos puno na. So, pag nagsabi ka ng slot, kung kailan ka mag-show, baka abutin ng ilang taon. Baka siguro mhm, after 2 years, yung mga line-up. Kasi nagtatagal ang isang show ay ano eh, 1 month. Kada mhm, isang artist o isang show ay 1 month. hmm. Yun. Pare sa mga ano ba, Abe, matanong ko lang, sa art ba, kahit na anong klaseng, arts 'yan, may tinatawag ba na conservative and progressive din? Papaano ba masasabi yun? How about Pero you? Masasabi mo bang sa ang akin, artwork mo is conservative o progressive? progressive yung art. Kasi Mhm. more on ano yan, dun sa art ko nga minsan meron rin akong ano eh, meron din akong death threat eh. Talaga? Dahil dun sa artwork ko kasi political art yun. Oo. Tapos, May mga tinatamaan. Mamaya although pag-uusapan natin 'yan, eh, magkaiba yung mundo ng ano, oo. Although may hmm, tatamaan dun, yun nga yung malakas eh. Sabi ko, yung lakas progress. nito. Tapos Oo, mahahanap ka ng community na yun. Oo, mm, mga progressive din ng mga artist. Sabi, invite natin si ano, ganito, ang lakas nito. oo. Abot ito hanggang dun sa ano, sa tao So mas na maganda ano, 'yun 'no, yun. para siguro sa at least napansin 'pag may mga death threat na ganiyan, eh, siyempre ang pangit pakinggan, pero that means may dating dun sa audience, sa target audience, pati dun sa Pero pinatatamaan mo, kasi napansin ka. mm, Ibig sabihin mm, yung mensahe ba sa'yo ba, sa tingin mo yung mensahe na yun epektibo ka ba nun pagka gano'n na nangyayari? epektibo. Ito yung ano eh, ito yung binanggit ko na dati sa YouTube eh. Mhm, Yung ano, 'di ba meron dating nauso sa YouTube na ano, na thumbs down tapos thumbs up. So yeah. pinag-aawayan 'yan. Sabi ko, Oo, bakit niyo kasi kung nakikita pinag-aawayan pa 'yan? yung thumbs down 'di ba, na nakikita. Oo. Sabi ay nawala. Thumbs up, thumbs down. Sorry O na sa thumbs up, ayun sa thumbs up, thumbs down, 'yan. thumbs up. Nauso yun, eh, kasi yung mga thumbs down hindi mo pa nakikita nun 'di ba? Nakikita mo Puwede, yung thumbs down, ngayon thumbs up na lang, eh. Yung ang mm, nakakakita na lang ng thumbs down ngayon, kung sino yung may-ari nung channel. So may-ari. paliwanag mo Abi, ano nangyari dun? Ano kasi, dati kasi pinag-aawayan 'yan dito sa YouTube, yung thumbs down at saka thumbs up. So, Mhm, bago lang ako dito sa YouTube nun. So, sa'kin, hindi ko tini-take as ano, parang personal yung parang thumbs up at saka thumbs down. Kasi mhm, tama naman yung iba, sinabi nila parehas lang yun. Sa'kin parehas nga lang talaga siya. mhm, Kasi maaaring ano, hindi niya nagustuhan talaga yung ano mo, yung content mo. So, mhm, mag-thumbs down siya. Katulad mhm, nung ano, magsho-show ako, painting. Sabihin nung isa galit na galit sa'kin.
Mhm. Sabihin, "Sino ba naman bibili nitong painting na 'to?" Sabi, "Eh, ang pangit nito sa bahay." Sabi, "Nakakatakot tapos ano, ang dark-dark nito." Gano'n sabihin. Mhm. Dito pang ano, eh, pero depende sa intention 'yun, eh. Hindi ko Mhm. naman siya kinereate para sa bahay mo or Bahay. ano, 'di ba? Ang kinereate ko siya para dun sa mensahe, sa message. Eh, Alam mo, parang Abe, ando maputol kita diyan ano, sa'min kasi sa photography nag-uumpisa pa lang ako, nung kasagsagan ng 2007 digital photography. mm, Ang kami kasi sa community ng mga photographers noon, pati na rin ngayon sinasabi ko 'no, kasi ang iba ang intention agad kapagka nagpi-picture, yung maibenta agad or may pumansin agad. 'No, yes, yun minsan oo. nagkakaano yung pagitan niya correct me if I'm wrong, ikaw ba gumagawa 'no? Kasi alam ko ang isang artist, ginagawa niya yung gusto niyang gawin, not even na magugustuhan ba 'to ng ibang tao, yung kung ano lang yung tumatakbo sa utak niya na gusto niyang ipakita. Tama ba yun? Ganun ba talaga mag-isip ang mga artista? Hmm, ano, gano'n talaga kasi ano 'yan, eh, parang 'yan yung parang ano, yung memories mo, Mhm, tapos kung ano yung opinyon mo, yung komentaryo dun sa nangyayari sa lipunan. So, yung parang kung ano yung stand mo, yung timeline mo ng mga mhm, nangyari yan or preservation ng memories, i-preserve mo siya para dun sa next generation or para actually yung art hindi naman siya ano, literal na solusyon, pero baka mhm, makapagpa-realize yung art dun sa kaisipan ng tao na, "O nga 'no, puwede nga 'to." At saka message siya dun sa mga tao na halimbawa, mga nakaupo na panawagan. Maaaring mhm, panawagan siya na o protesta or kung anong gusto sabihin ng artist para maiparating dun sa ano, dun sa mga nakaupo na ganito yung nangyayari sa lipunan. So, mhm. karapatan natin yun as mamamayan na sabihin kung ano yung nararamdaman natin, nararanasan natin at kung ano yung kailangan natin. Yun. Pero sa inyo, sa pamamagitan ng isang klase ng obra maestra, sa pamamagitan ng eskultura, ng pagpipinta, pagsusulat, or yung iba, yung pagsasayaw, o paggawa ng isang pelikula o isang dula. Mukhang naghang tayo sandali. Sa pamamagitan ng ano, yun. Mm. Okay, kayo pa rin po ay nakikinig sa Usapang Abe 'no, at, siyempre Ayun. kasama natin si Christopher Fernandez, ang isang alagad ng sining mula po sa lalawigan ng Quezon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Kuya JDL. At, unti-unti nating, marami tayong natututunan about art and kung ano ba yung mga naiko-contribute nito 'no, sa isang tao o sa lipunan. Okay, so matanong ko lang sa'yo, ikaw ba mas more on painting ka ba or sculpture? Ano pa ba? Ano pa bang iyong ginagawa? Photography or mas more ka saan ngayon, sa panahon ngayon? Sa panahon Mas mas more ako mas more on ako sa ano, sa sculpture ngayon. Meron din painting. May mga paintings ako ginagawa kasi mhm, kailangan ko siya sa mga studies. mhm, Siyempre kinukulayan ko na siya kung ano yung kalalabasan. Pero pero kasi ano, eh, kaya mas pinili kong maging parang ano, interdisciplinary, yung parang multidisciplinary kasi mhm, mas marami kang ma-ano, malalaro o ma-explore dun sa materyal. mhm, Kasi yung material mismo may kahulugan yun. Meron siyang, metaphor na kung mhm, papaano mo siya gagamitin. Halimbawa, yung ano, yung basyo ng bala, mhm, 'pag inilagay mo siya dun sa artworks, marami siyang ano, eh, marami siyang puwedeng maging kahulugan. mhm, Maaaring kamatayan, maaaring, war, maaaring, instrument of ano, yun.
ng feeling. Oo. Power. Depende sa gamit yung Oo, material. Oo, power. power. Oo. Power, oo. Oo. Marami kaya ano, kaya malawak yung art form. Kasama diyan photography. Mhm. Hindi kasi yan painting lang na yung kasi dito sa probinsya namin kaya kaya gusto ko nagle-lecture din dun sa mga local artists. Kasi Mhm. para ano, para mabuksan sila dun sa ibang art form. Katulad Mhm. ng pagsusulat, literature, Mhm. saka yung photography, Mhm. at saka yung pagpe-perform, at saka yung sculpture para ma mas lalong lumawak yung kaalaman nila na hindi lang yung painting, mas iwan yung painting as sinasabi nila na ano, ito yung artwork. Mhm. So, dito sa local ano namin, sa province namin, mas binubuksan ko yung lawak ng art form. Mhm. Yun yung parang kayo, artist din kayo, hindi niyo lang alam. Parang Oo, gano'n. Hindi lang culinary painting, arts. eh. Yung mga yung mga Oo, ano, yung mga chef, 'no? Artist. oo. Bawat bawat pagkain may istorya, Mm. may pinagmulan. May Oo. ano yan, may influence ng kolonyalismo yung pagkain na na-adapt Mhm. natin nung panahon ng kolonyalismo nung ano, Mm. pananakop ng mga dayuhan, 'di ba? Mm, tama. Adaptation. Oo. Yun yun. Pare, yung Hindi kamusta nila na naman yung ano, kamusta naman yung brotherhood ng mga artist sa Pilipinas? Masigla ba? Meron bang politika din? O ano bang klase ng brotherhood meron ng mga artist sa Pilipinas? sa artist ng Pilipinas, ano yan, wala namang may pulitika, hindi nawawala yan. Yes, of course. Iba-iba kasi yun ng ano, iba-iba ng paniniwala, Kuya Mhm. JDL. Mhm. Kaya minsan nag-iingat din ako sa mga sinasabi ko kasi may na-o-offend na bago pa lang nag-art tapos Mhm. na-o-offend. Minsan naka-offend ako, hindi ko sinasadya, medyo kasi ano ako minsan sarcastic, eh. Yung Mhm. iba kasi, anong tawag dito, minsan tinitingnan ko yung iba hobbyist, eh. Oo, oo. Yung tipo na ano, sorry dun sa yung tipo na, titled na siya, halimbawa profession niya ganito, Mhm. ah, engineer or ah, lawyer siya o doktor tapos nagpe-paint din siya. Mhm. Pero ang pine-paint niya is yan, Sandali, pinost sa ko. YouTube. Balik tayo. So, ang pini-paint niya. So ang pine-paint niya ano, yung mga titled na ano, yung mga professional. So ang pine-paint Mhm. niya is yung mga tanawin na kinokopya lang niya dun sa mga YouTube. Yung mga Mhm. ano, abstract na, 'di ba? Parang Mhm. DIY something. So, Mhm. minsan sa local nasali sila sa show, sabi ko, ang ano kasi dun hobby nila, hobbyist. So, 'pag Mhm. tinatanong sila kung anong narrative niyan, anong kahulugan niyan, walang lalim. Oo, kasi Kaya kinopya mo lang, eh. parang tinitingnan, hindi lahat oo, hindi kasi yan lahat, Kuya JDL, na porket marunong ka mag-drawing or magaling ka mag-drawing is masasabing artist ka. Ang daming Mm. nagagalit sa porte na yon at saka kung bakit ang daming hindi nabibigyan ng opportunity sa Actually, art hindi ko alam form kung napanood dahil mo yung dun. interview. Ewan ko, panoorin mo yung interview ni si Raymond Marasigan sa podcast niya kay Lord De Vera, kasi I think last year o late last year, si Lord De Vera, kilala mo si Lord De Vera, yung nag-news Oo, na-meet ko na si Lord De Vera. Magkakilala nagpe-painting rin yun, eh. kami ni Lord De Vera. Sabi niya, kasi Nagpe-painting maganda yung ngayon. sinabi niya, eh. Wag nating isarado yung utak natin na kapag nagpipinta-pinta ka, ay painter ka na or artist ka na. So hindi porket nag-aral ka, artist ka na. Meron din kasing ibang tao na natural yung kanilang Yes, gift sa paglikha, no? oo. Pero at least maganda yung naratibo niya doon. Nagustuhan ko 'yon. Kasi Hmm, halimbawa, si narrative Van talaga. Gogh, no? Si Van Gogh, Vincent Van Gogh, hindi naman siya nag-paint para inisip na kumita siya ng pera.
Basta yun. usually, sabi ko nga, ewan ko if you're gonna agree with me, no? Sabi ko sa asawa ko nung nandun kami kay Van Gogh Museum, si Van Gogh pa lang isa sa mga OG ng selfie. Kasi karamihan ng picture niya self-portrait eh. Isa rin ako. Puro Oh, ako self-portrait pero lang. Abe, nung panahon niya, yung kanyang stroke hindi natugtugma doon sa tinatawag nilang normal. Kaya siya pinag-iisipan na masamang nasiraan siya ng bait. Masabing tumutulig sa kanyang style ng pagpipinta Oo. kasi kakaiba yung stroke niya eh, no? Mm. Mas original nga yung works niya, eh. Binali na niya yung tradisyon, eh, na paglikha. Oo. Simula sa Renaissance period, ta's binali na niya yung para maging kanya yung style. Do you agree Mas with me? original. Papasok na tayo dito sa lipunan eh, no? Sa tingin mo, do you agree with me? Kasi ako, sa tingin ko, ang artist, ang isa sa nagpapasya kung ano ang magiging normal sa lipunan. Kung ikaw ay isang artist, kaya mo, may kakayahan ka na diktahan kung ano ang magiging normal sa panahon na iyong ginagalawan. So, pwede mong halimbawa, progresibo ka, ito yung normal na nakagisnan, pero progresibo ka, okay, baguhin natin, ganito naman. Pwede natin gawin to. Pero art pa rin. Do you agree with me on that kind of thought? Hindi siya puwedeng diktahan siguro. Okay lang, Kasi sige. hindi siya puwedeng diktahan siguro kasi hindi natin malalaman yung although magagawa mo sa painting na yung gusto mong vision, pero reality, yung yun, yung versus reality, parang hindi siya yung although yung art is instrument of pagpapahayag, yun ang maganda sa art kasi yung naratibong paglikha, mas pino-promote namin yung naratibong paglikha Okay. para may pahayag yung mga gusto nating iparating sa lipunan at saka mga saloobin. So yun yung parang instrument na parang yung sinabi ko kanina na nagbabakasakali ang mga artist na baka dun sa mga nilikha nila o sa visual o sa mga babasahin o sa mga image na dalang mensahe ay makatulong sa mga audience na ma-realize nila at saka magtugma yung vision ng artist or ng audience na baka magkaroon sila ng kahit papaano magkaroon ng idea para kumilos na magbago yung perspective at saka may mga realization o parang enlightenment na nga 'di ba? Yung mga gano'n. Yun Okay. yung parang Nasa huling bahagi na tayo ng pag-uusap natin, Abe. Dito ko na ipapasok yung AI. Kasi sabi ko kanina, di ba, may tendency na sa paglago o sa pag-iisip ng isang klaseng manlilikha. Kasi ang isang artist, para sa akin, isa siyang manlilikha. No? oo, manlilikha, Okay. oo. Tama naman Kuya Oo. JP. So, eto, yung gumawa, nag-design ng artificial intelligence. Marami ng alagad ng sining na apektuhan dito, no? Kagaya syempre ng mga visual artists, no? Pati mga musikero kasama na diyan. Pati na rin yung mga Lahat. yung mga manunulat, no? Ikaw pare, ikaw Abe, anong pananaw mo dito bilang isang visual artist? Sa akin, sa visual arts, sa akin, sa AI naman, hindi ko siya, nakikita ko siyang siguro may advantage at saka disadvantage siguro. Ang advantage diyan, maganda siya as a tools to execute your art form. Kasi halimbawa, ang idea kasi pumapasok lang sa isip. So, in traditional way, mag-i-sketch ka. So, tinitingnan mo yung vision o yung image na magiging reference mo para dun sa final execution. So, itong AI, siya yung nagpapabilis ng process. Kung ite-take advantage mo yung modern technology, okay rin siya. When it comes to art market, yung parang mo yun, yung sa art market, yung kitaan kasi at saka yung tungkol sa plagiarism. So, dun lang siya parang hindi nagiging maganda. At saka yung AI, dahil digital, mas siya, yung parang nare-reproduction, ayan, umulan pa.
Sabi, Okay na. nare-reaction. Oo. So, umuulan ngayon diyan ano? Oo, ulan. Oo. Okay, kasi nga alam mo dito sa amin kailan ba, yung mga photographers nga pinagtatalunan niyan lagi sa mga forum 'no, yung paggamit ng, Oo, Photoshop 'no, yung papaano pag-enhance ng photo. Ang malaking bahagi nga diyan, yung tinatawag na pagka-crop mo ng litrato. Kasi 'pag kinrop mo yung litrato, dun nagbabago, puwede mong baguhin yung composition 'no, yung rule of thirds puwede mong galawin. Yung ibang mga purists 'no, ayaw nila yon kasi dapat kapag kinlik mo yung isang litrato, dapat yun na yun. Ang puwede mo lang adjust ng konti, yung mga konting levels like highlights and shadow, contrast, and or little bit of saturation or desaturation. Pero yung composition itself at kung ano yung nandun sa mismong litrato, ayaw nilang i-manipulate yes. yun. Pero Yan in lalo na addition, kaya ako itong may AI addition pa ako kaya. diyan, eh. May in addition ko lang diyan, siguro yung methods ng reappropriation ng art. Mhm, Ano siya, eh, although ginagawa na 'to dati hindi pa uso AI. mhm. Yung parang alam mo yung Kuya JDL, kino-collage tapos Okey. ine-execute. So yung halimbawa ito sample ko ito kasi public domain, eh, Mona Lisa. Mhm, So kahit kopyahin mo siya hindi ka magpa-plagiarize kasi public domain na siya. mhm, So kokopyahin mo yung image tapos lalaruin mo, magkakaroon ka ng iba't ibang elemento. Halimbawa background, babaguhin mo siya, may mga ilalagay ka ng mga ibang imahe. So ang mangyayari dun sa image, magkakaroon na siya ng ibang narrative o ibang kahulugan. mhm, So, ano yan, valid pa rin siya as art form o art mhm. process. Pero, sa competition, hindi siya ina-allowed na kailangan talaga more original. Kasi Oo, sarili competition mo yan eh. 'no? Pero Oo. in art, pero in art process, valid naman siya. Mhm. Kasi Yun. pagka sa may mga competition may certain rules ka na dapat na i-follow ano, mechanics na Yes. ginagawa. Oo, rules. Oo, Oo. mechanics. So you need to Ganun. follow Oo. that. Oo. Okey kasi kaya pala Mona Lisa puwede mong i-t-shirt, Puwede mong i-print na t-shirt Oo. kasi public domain. Mga Hindi ka gawa puwedeng ng mga old master. Mga old master, ano na yan eh, public domain na yan. Ang dami nang mhm. kumopya niyang mga estudyante. Oo. Ayun, pwede mo siyang gamitin talaga yung image. Mhm. Puwede ba kitang sa mga question na susunod, puwede bang quick reaction lang sa isang certain na artwork 'no? Kahit na puwede, Familiar ka ba dun Oh, sige, sa dati pwede. na uso 'to, The Laughing Christ? Ano ang mo dun? Anong reaction mo dun? The Laughing Christ. Nauso yun, na painting yung picture, The Laughing Christ. Oo. Although ano siya, medyo off sa mga conservative, Mhm. mga religious. Pero sa'kin, okey lang. Kasi yung Christ naman 'di ba Kuya JBL, parang wala naman parang may mga culture na hindi naman nakapagsabi na exactly si Christ, 'di ba? May Mhm. mga gano'n sa Pero art positive siya, 'di history. ba? Positive ang dating, Can you imagine, 'no? No? Kasi oo, positive. Yung iba Positive kasi nagre-react lang, hindi ko alam kung bakit nagagalit. hindi walang okey lang, reaction mo yun, Yun yung natural na pananaw mo, wala ka namang Hindi, sinabing ano hindi kasi maganda. Kuya JBL, merong parang religion na nagre-react parang dapat daw hindi ginagawang joke yung ng si Jesus, parang gano'n. May nagalit sa'kin sa live dati. Ako ako Oo, ako meron sa'kin, i-share ko lang, 'pag nagla-live ako dun sa isa kong lugar, meron akong The Last Supper. Pero ang Last Supper ko parang, oo, makulay 'no, hindi siya yung tradisyonal na Last Supper. oo, May nagalit na sa akin na oo, masusunog daw yung kaluluwa ko sa impyerno. Well, hindi ko oo, pinupush, ayun nga. wala naman akong sinasabing masama. Ayoko na lang patulan. For me naman, ako sagrado Katoliko, Laughing Christ for me is positive Hmm, feedback na 'pag malungkot ako, makita ko yon, ay si Jesus Christ gusto akong patawarin, masaya pala ang buhay. Nandiyan pala siya, ngumingiti sabi ko sa kasi akin. dun, sabi ko kasi sabi ko kasi dun may gano'n din ako na yung mga si Jesus Christ na maganda yung katawan. Parang sinabi ko kasi dun sa live, parang siguro na napikon sa'kin yung purihin ng Panginoon. Parang sabi ko, Yung mga gwapo si gano'n, Jesus, gano'n. oo. Siguro Hindi ako, nainis yun lang tayo, sa'kin yung visual lang tayo, parang visual. positive. Oo. Okey, Oo. eto, ikaw ba nakokomisyon ka na ba sa mga halimbawa nag-i-sculpture ka, 'no? Meron na bang kumukomisyon sa'yo sa mga simbahan? Do you accept that Sa commission? mga simbahan, yung
Ano siya, siguro private chapel. So para sa isang class, hindi yung pang ano, no? So gumawa ka ng imahe Ang o may inukit simbahan, ka dun sa siguro chapel? painting siya eh. Station Painting. of the Cross, ang dami. Oo, okay. Oo, maliliit lang siya. Painting, Mm. tapos Station of the Cross. Pero yung mga Gusto imahe lang wala yung ka pa? ano, parang Wala ka pang yung mga sculpture, wala ka pang ano, wala ka pang mga gano'n na nasa na mga simbahan. commission? Hindi, kasi halimbawa yung mga Yung nauuso commission, sa paete. Mhm. mga commission, siguro hindi sa simbahan. Sa mga Either personal collectors. trophy siya. Trophy, okay. Oo, iba personal o Mhm. trophy. Oo. Hanggang trophy. Art competition din, mga ganun. Mhm. So doon, ikaw Yun. nagpapasya kung ano magiging kalalabasan o sila yung nagbibigay sa'yo ng idea kung ano yung gusto nilang mangyari? Dahil commission siya, ang nangyayari sa commission, kaya nagustuhan ko ng commission ng artist Mhm. kasi meron akong part na ako yung magpapasya. Okay. So may freedom ka na Na kahit na kaunti. eto yung style ko eh. Oo. So, papaano mo, di ba? So, kung didiktahan mo ako, mawawala yung ano ko dyan. Okay. Alam mo, maintindihan kita eh. Kasi tattoo artist is also types of art, right? So, meron akong Ah, nung unang tattoo ako, meron akong pinakitang design. Tapos doon sa studio na 'yon, okay, ganitong style lang gusto mo kasi ang gusto ko yata no'n tribal ang dating, no? So, ito yung design na ah, nakita ko sa internet, pero nung pinasa nila ako sa artist, kinausap ako nung artist, sabi niya, "I cannot do it kasi hindi ko gawa, but I'm gonna revise it for you." Tapos pinaano niya sa akin, pinakita niya sa akin. So sabi ko, ganito, pero oo. ni-revise niya yung design kasi hindi ako marunong mag-drawing eh. Pinakita ko lang sa internet kung ano yung gusto ko. Pinagdugtong-dugtong ko lang. Tapos, sila yung gumawa, no? May ganun talaga, no? Ganun talaga kayo, no? Yung karamihan sa, no? I mean, Oo, ganun talaga ang artist. may ganun talaga pag artist. Mhm. Kaya, Okay, so dito, kaya Kuya mhm. JDL ano eh. Kaya, alam mo yun, yung iba, kaya hindi talaga ang art or artist is masasabing para sa lahat. Kasi marami magagaling mag-drawing, marami ding magagaling magpinta. Mhm. At saka, ano yun eh, yung iba kasi, tinatawag sila as craftsman Mhm. o sila yung nagagamit na tools ng isang artist. Kasi yung Mhm. art, pinaniniwalaan namin yung art is all about ideas. Mhm. So, what if ang artist ay naputulan ng kamay, naputulan ng paa? So, sino Mhm. tatawagan ng artist kung hindi siya makakagawa? So, ang idea niya nasa utak na lang. So, gagamit siya ng siguro tao o assistant niya o isang Mhm. tao na pwedeng mag-execute nun as yung tao yung tools. So, ang magiging artist doon yung nag-isip pa rin. Mhm. Okay. Kasi more on hardworking yung craftsmanship eh. Kaya tinawag na craftsman sila. So, yung Mhm. craftsman, parte lang sila. Kung ang art is about, ano siya eh, about forms and content. Yung, yung form, yung object, or yung painting, yung content. Yung content naman, yung message natin. Mhm. Maaaring pwedeng maging ganun yung kalabasan. Katulad ng mga ginagawa ng mga conceptual artist, Kuya JDL. Okay. May part na conceptual artist na hindi siya pipinta. So may show sa isang gallery, ang ginawa niya, kinuha niya yung mga painting ng ano, ng mga ibang artist. Tapos yun yung ginawa niyang ano, artwork. At work, okay. So nung pinagsama-sama siya, ito na kahulugan nun. Mhm. So depende na lang kung papaano Sa niya kanya na yun, yung art. iko-curate yun, 'no? Kung papaano niya iko-curate yun, kung papaano niya sasabihin yung storya Oo, nun. Oo. Kung papaano niya ang lawak ikukuwento. niya eh. Oo. Oo, mapano ikukwento. Mm. Kaya kailangan talaga pinag-aaralan din, 'no? Hindi basta saba ka lang. Oo. Oo, kaya 'di Mm. ba, meron kang talent, pero you still need to learn in school, 'no? Para ma-cultivate mo Yes. pa kung ano yung ano mo, kailangan mo pa rin umattend ng mga seminars, mga lectures from other artists. Art Alright? artist, oo. Learn Oo, from the kailangan mo pa expert. rin na, Ayun. basahin kung ano ibig sabihin ng, modern art at yung tinatawag na yung mga classical arts, right?
At do'n mo Mm. makikita, do'n mo pa lalong maiisip kung ano ba talaga ang gusto mo sa artist mo, sa arts mo 'no. Hindi puwedeng kung ano lang, kung puwedeng hindi ka tsaka siyempre Oo. hindi ka puwedeng mangopya. Oo, hindi talaga Oo. puwedeng mangopya. Kasi Mhm, ano yan, ano siya, kung gagamit ka ng imahe babaguhin mo. Yun nga mhm, yung ano, yung isa pa sa tumatak sa'kin dun sa sinabi ng mentor ko nun, Leslie, yung mhm, ano, yung kung lahat na lang ng bagay nilikha na ng Diyos, kokopyahin mo pa ba? oo. So ikaw gagawa ka Siyempre ng version artist mo? ka, gagawa ka ng bagong idea dun, Oo, yung ipapanganak yung bagong idea. Kaya lagi mhm, siya naghahanap, "Oh, Christopher kamusta ka na, anong bago?" mhm, Dapat mhm. lagi may bago kang idea, kasi ang So dami kasi ring kahit artist na content katulad mo. creating, kailangan mong bagong mag-isip kung papaano mo ikukuwento yung content mo, kung papaano ka magba-vlog. May kailangan hindi basta Oo, yun nga, kaya ako oo. paiba-iba rin ako ng ano, ng style kung papaano ko titirahin yung pagba-vlog ko. Merong AI, gumagamit din ako ng AI. Meron nakikita niyo yung mukha ko, meron din naman na ano, na ina-narrate ko na lang, depende 'no, kung ano na rin. Kasi mahirap yung Oo, gumagaya ka rin ng style, 'di ba? mm. Oh, anyway, Mas maganda pangwakas talaga sabi, yung original. eto medyo napapanahon 'to, chinat kita dito nung weekend. Okay. Dwayne Wade, isang sikat na basketball player sa NBA, legend ng Miami Heat, no, na three times NBA champion at recently naging Hall of Famer. So, pinatayuan ng estatwa o ng statue sa Miami Arena, no? At kumalat sa internet yung pambabash kasi daw hindi kamukha. Ikaw, puwede mo bang i-share sa mga nakikinig ngayon, ano ang ano mo 'to, kasi commission 'to, ano ang ano mo dito, ano ang, opinyon mo dito? At, kailangan bang i-bash yoong ano, yung, sculpture na gumawa nito? Kasi ikaw, sa tingin mo? Pero kung akong tatanungin, parang parang in some point parang naging ano siya, parang mas maganda pa dun sa artist kasi nag-viral pa siya, eh. Mhm. Remarkable pa yung ginawa niya kasi hindi hindi perfect, eh. Maganda Mhm, yun kasi ang maganda sa art, eh. Alam ang sample ko kasi dito yung mga 'di ba gumagawa ng mga ano, ng mga portrait na although mhm, skilled sila, sobrang skilled. Yung mga mhm, content creator na sobrang skilled na halos kopyang-kopya na yung isang photography. So, mhm. bakit kailangan na kopyang-kopya na yung photography? So, may photography na nga, kokopyahin mo pa yung photography. Yes. So, hindi mo siya lalagyan, 'di ba? Hmm. Alam mo, Kahit konting Abe, identity. totoo yun. Pupunta tayo diyan mamaya about sa photography. Pero gusto ko yung sinabi nung artist, maganda yung, nakinig kasi ako dun sa mainstream na ano, na article, na balita. Hindi ko pinakinggan yung mga reaction ng kung sino-sino. No offense po sa mga Oo, nagre-reaction videos, kanya-kanya tayong opinion. Pero ako gusto ko yung, ano nung artist. Gusto ko yung sinabi nung artist, 'no? Sinabi nung artist ganito, bago ko umpisahan yung sculpture, dinrowing muna yan, ginamitan namin ng computer, yung kung ano yung litrato na gustong paggayahan, at may approval yan kung saan ikakabit yung Miami organization ni Dwayne Wade, kung sino yung tao. So hindi oo, namin to gagawin, 'di ba gano'n naman talaga, hindi natin to gagawin oo, nang walang approval, 'no? Pero ang sinasabi ng oo, ibang taong nakakakita, ito pa yung gusto kong opinyon ng ibang tao, hindi kasi iba kasi yung itsura ng binidyohan at pinicturan kesa at aangguluhan mo sa sarili mo kesa dun sa pupunta ka mismo doon sa artwork kung saan nakatayo yung sculpture. Magkakaiba kasi yan, eh. At oo, tama naman, 'no? At si Dwayne Wade, gusto ko yung sinabi niya na it's not about kung nag-basketball ako hindi dahil para sa eskulturang ito, 'no? Nag-basketball ako para baguhin ko yung hmm, buhay ko at para baguhin ko yung pamilya ko. Eto na lang yung mga naging resulta, okey? So, mm. ikaw ba, kung ikaw yung artist na yun, ano ang sasabihin mo dun sa mga tao na masyadong kritikal doon sa ginawa mo sa internet, 'no? Sa mga taong Yung nang-aano sa'yo sa kung ako social media? yung artist, kasi ano yan, commission yan, eh.
Mhm. Kumbaga, kaya JDL, ito pa yung additional ko dun sa ano, dun sa art, sa sculpture. Kung ultimo yung tao, no, na babago yung mukha sa makeup, Mhm. kasi halimbawa, kahit i-cast mo yung mukha ng tao, Mhm. nasubukan ko na yung kinast na mukha, yung hinulma yung mukha, mismo. Oo. Tapos, kinalaya ng iba, tapos nagmukhang clown. So, hindi na niya kamukha, pero Oo. hulma yun ang mukha niya. Oo. May certain tama siguro ng ilaw or Mhm. ano, kaya hindi kamukha or Hindi kasi hulma pa 100% rin siya talaga. ng mukha. Alam mo ba, Abe, Oo. kahit sa picture, kahit gaano kagandang camera mo, kahit gaano kaganda ng lente mo, kahit ilang libong milyong megapixel pa rin yan, kapag hindi maayos yung ano mo, hindi yan 100% na copy ng mukha ng tao na talagang regular. Kasi may Yes. epekto ang ilaw, may epekto ang Oo. setting mo sa camera mo, and Yes. everything, no? Kaya kaso, Abe, alam mo naman sa panahon natin ngayon, lahat may opinion eh. Lahat meron ng matapang Oo, na oo. Paano Oh, kung ano, anyway, eto Kuya JDL, ano, kamukha yun? Sa personal, kamukha talaga siya? yun Dun ang lang sa sinasabi picture, ng mga hindi? nakakakita eh. Yung mga nakakita. Magpunta kayo sa Miami and then tell us na kung hindi ka mukha ni Dwayne Wade. Diba? May ganon kay JDL akong ano works na Mhm. basta painting. Sa picture hindi masyado kamukha. Tapos dun sa tunay, kawig na kawig. Kasi Abe, eto nababawasan nga yung eh. lighting nung ano, sa Oh, picture. Yun, tama yung magbabanggit ako, Abe. Hindi lahat ng artista maganda sa personal at gwapo sa personal. Sa TV. Meron na lang, Yes, yun iba na nga lang yung kasi rehistro exciting. sa lente tsaka sa ilaw eh. Ganun lang yan. So, Oo. put it that way. Right? Anyway, Abe, pangwakas Mhm. na tanong. Ano ang maibabahagi mo? Ano ang iyong, ano ang maipapayo mo sa mga nagnanais maging artist? And panghuling tanong, Abe, ano ang gusto mo maging legasiya mo sa larangan ng sining? Gusto ko lang mag magkaroon ng cultural contribution siguro sa generation para sa mga susunod din na magiging artist or sa gustong mag-aral or aralin pa yung kasaysayan din at saka yung alam mo naman Kuya JDL minsan may mga balita na fake news kahit kahit may mga kilalang channel o kilalang station sa television Mhm. may nakakalusot pa rin na fake news. Mhm. So, yung artist, so may mga balitang hindi na ibabalita. Mhm. So, yung artist ay gumagawa ng mga pangyayari na na nape-preserve na para sa susunod na generation na maaaral pa rin ng mga tao. So, Mhm. kaya gusto kong magbahagi rin at saka mag-iwan ng cultural contribute sa ating mga museum or mga libro, kung maaari, libro, ganito, at saka mga talks sa mga Mhm. susunod na generation para makapagbahagi din sa kanilang kaisipan at saka may bahagi din nila sa susunod pang henerasyon. Yun. Anyway, Abe, maraming Medyo salamat ano sa medyo natuloy ako. Okay, maraming salamat sa alam mo, I hope this is not the last time. This is the first time actually second time na yun, umakit ka na nakausap na kita sa usapang Abe, no? Ay sa sa OPM afternoon drive. At saan naman ka pwedeng kontakin, Abe, just in case people want to do commission to you or saan makikita yung mga likha mo, no? Ngayon siguro wala kasi akong Facebook page, pero meron Mhm. akong Facebook account. Sa Okay. YouTube meron din. Tapos So, siguro Facebook may will be mga Christopher upcoming shows na Fernandez, lang, right? So, I mean, Christopher so if Fernandez. you want to contact Christopher Fernandez for any commission artwork or any mga nakikinig dyan na curator, to, if you want to collaborate
do collaboration with Christopher Fernandez. Pwede siyang puntahan sa kanyang Facebook page, sa Facebook account niya, Christopher Fernandez, right? Okay, maraming salamat sa iyo, Abe. At siguro sana next time, no, makatulong ako, no, book, no. Medyo may alam naman ako kasi yung mga picture ko pinapa-print ko. Meron kasi dito na photobook.ca. Ginagawa ko siya ng parang coffee table book. No, meron akong layout tapos meron akong konting caption. Maybe we can do collaboration doing that, no. Ganda. I can take a pictures Parang with you. catalog. So, parang catalog and then Pwede I will keep it with you. Oo. Oh, we can collaborate Yun nga, kung ano yung tapos yung ginagawa ko pag merong catalog, kumukuha ako ng copy, tapos dinadala ko sa local, binibigay ko sa museum. Oo. Yung local, para Kasi iba pa rin yung may catalog by print kaysa yung online. No, maganda pa rin yung may print. may print. Oo. Abe, maraming Okay, salamat thanks, sa inyo. Maraming salamat at